Samuel chapter 17 verse 41 po tayo, At patuloy po nating titignan itong kwento po ni David, laban po dito po kay Goliath. So papag-aralan po natin dito yung isa rin sa mga katangian nitong si David, kung bakit nagkaroon po siya ng pagkapanalo, or actually si God po yung nagbigay po sa kanya ng tagumpay. So sabi dito sa verse 41, si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. So, one thing na makikita po natin dito po kay David, yung kanya pong tapang, 'di ba? Napaka-courageous po niya. Pagdating po pagdating sa Lord, pagdating sa pangalan po ng kanyang Diyos, nakahanda po niya na itaya, 'di ba, yung kanya pong buhay para po sa glory ng atin pong Panginoon. Ayaw po niya na, alam mo yun, ayaw niya na di-disgrace, 'di ba, yung salita po ng Panginoon. Ayaw niya na winawalang bahala po ito ng lalong-lalo na dito po sa mga tao, ang mga Pilisteo na walang pagkakilala sa kanya. Ganun po niya minamahal, ganun po niya pinoprotektahan ang pangalan ng Diyos, 'di ba, ng Israel. Minsan nakaka-encourage lang ito. Kasi minsan sa buhay po nating mga mananampalataya, wala po tayong minsan wala tayong pagpapahalaga, 'di ba, sa pangalan po ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kumbaga, kaya nga yung atin pong mga testimony minsan ay hindi po natin binabantayan, 'di ba, ng mabuti, especially doon po sa mga madalas, 'di ba, may mga sinasabi po yung ibang tao laban po sa atin, at makikita mo naman kung ito po ay may katotohanan o hindi, 'di ba? Makikita lang talaga po 'iyon sa buhay po natin. At makikita natin dito na si David lang talaga ay nag-i-stand lang talaga siya sa pangalan ng Diyos. Nag-i-stand siya, kaya niya pong ibuwis yung kanya pong buhay, mabigyan lang, 'di ba, ng kapurihan ang Diyos, 'di ba, na kanya pong pinaglilingkuran. So wala siyang takot. Lahat na ng armies ng Israel takot. Hindi naman siya kakasali doon po sa mga kasundaluhan, 'di ba, ng Israel. Kahit po si Saul na napakatangkad compared po sa lahat ng mga kawal, hindi rin po siya mangangahas, 'di ba, na ibuwis po yung kanyang buhay na lumaban dito po kay Goliath, na ang pagtingin sa kanila at ang pagtingin sa Diyos na kinikilala po nila ay napakaliit. Pero si David, napakalaki po ng kanyang pagtingin po sa Diyos at sa magagawa po ng Diyos sa kanila, or sa buhay niya. Kaya nga nabanggit po niya kagabi sa pinag-aralan po natin na yung Diyos na nag-save sa akin, yung Diyos na nagprotekta sa akin laban sa mga leon, laban sa mga oso, ang siya ring mag-iingat, 'di ba, sa akin. There is really one thing in this man, na napakalaki lang talaga ng kanya pong pananampalataya sa Diyos na ito. Napakalaki, napakalawak po ng kanya pong pagkakilala sa Panginoon na ito na kinikilala ng Israel. Bata pa ito, kapatid. Napakabata pa nitong si David. Kumbaga yung kanya pong experiences pagdating po sa Panginoon ay hindi po siya ganun kadami pa. Hindi pa ganun kadami pa, pero solid lang talaga yung kanyang paniniwala, solid lang talaga yung kanyang pananampalataya
sa Diyos na ito at naniniwala po siya na malaki, 'di ba, yung magagawa, malaki yung kayang gawin ng Diyos na ito, no, na si Yahweh sa kanila, maging sa labanan na kanya pong kakaharapin, no. Maaring 'di ba, sa kanya pong kabataan ay naikwento na po ito ng kanya pong magulang, 'di ba, sa kanya yung mga pinagdaanan, 'di ba, ng mga Israelita, kung paano po kumilos ang Diyos sa kanila, kung paano po siya nag-provide, paano siya gumawa ng wonders, paano siya gumawa ng mga miracles, 'di ba, sa kalagitnaan po nila. At yun po yung isiniksik, itinanim nitong si David at isinabuhay niya. Diba? Hindi niya yun winala sa buhay niya. Bilang isang kabataan, napakarami pong maari po niyang kaharapin, 'di ba, na mga pagsubok, 'di ba, sa kanya pong kabataan. Pero nakita po natin na hindi po yun yung priority po niya, 'di ba, sa buhay niya. Ang priority po niya ay yung mabuhay ayon doon po sa nais ng Diyos sa buhay niya. Kaya makita natin na napakatapang lang talaga niya, 'di ba? Na siya na walang gaanong karanasan pagdating po sa labanan, kaya po niyang harapin ang isang mandirigma na mula pa sa kanyang kabataan, talagang kinikilala na sa kanyang kagitingan, Sabi dito, papalapit na, lumakad na nga itong si Goliath, palapit po dito po kay David, sa hulihan ng tagadala sa hulihan ng tagadala ng kanyang panangga. Kakatawa yung mga yung mga mandirigma na katulad po nitong si Goliath, katulad po nitong si Saul. Meron po silang mga tagadala, 'di ba, ng kanila pong mga sandata. Maintindihan natin, mga kapatid, kasi sa damit pa lang mabigat na. 'Di ba? Yung helmet pa lang mabigat na. Ang kanilang mga pinambabalot na protection sa kanila pong mga sarili, itong si Haring Saul at maging itong si David, itong si Goliath, mabibigat na yung kanilang yung kanilang dala, mabigat pa yung kanilang sandata, kaya kailangan nila, 'di ba, ng tagadala meron pa siya itong panangga, meron pa itong sandata, 'di ba? Puro mabibigat lahat ito, na kung iisa-isahin mo, 'di ba, na talagang isusukbit lahat or ikikerry lahat, napakabigat po nito, Kaya sabi dito, nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang, sabi dito, ang description, may maamong itsura, nilait niya ito, nilait niya ito. So, tignan natin, mga kapatid, kung ano yung mga in-endure ni David sa labanan po na yon. Itong chapter 17, punong-puno po ito ng pakikipaglaban po ni David, Yung, alam mo yun, yung talagang tinitest lang talaga yung katauhan niya, tinitest lang talaga yung character niya, 'di ba? Unang-una, nakita po natin na itong kanya pong kapatid na supposed to be ay susuporta doon po sa kanyang sa kanya pong pag-stand sa panig po ng Panginoon, Pero nakita natin si Eliab, hindi ganoon, criticize pa niya, ginudge pa niya, 'di ba, itong kanyang kapatid, Nakita rin po natin kung ano po yung pagtingin nitong si Saul, 'di ba, sa kanya. Minaliit po siya ni Saul na kanyang leader, na kanya pong hari, At makita po natin na pinakilala po ni David yung kanyang sarili, 'di ba? Nag-stand po siya dito po in front of King Saul at sinabi, 'di ba, yung hindi niya sinabi na magaling talaga ako, pero sinabi niya kung paano po siya pinoprotektahan, paano po siya ginagabayan, 'di ba, ng Diyos. At ito na naman, makita po natin na yung kanya pong pakikipaglaban or testing ngayon ay mula naman sa kanya pong enemy. Mula naman dito po kay David. So, ang makikita lang talaga natin dito as we continue to serve
the Lord, marami lang talagang mga battles, 'di ba, ang kakaharapin natin sa buhay. Whether it may come from our families, 'di ba? Our leaders, yung mga leaders na walang discernment pagdating sa will, 'di ba, ng Panginoon, nagiging pahirap po sila madalas sa paglilingkod, madalas na nagiging coast po sila, 'di ba, ng mga troubles sa loob po ng iglesia. At ngayon within the outside, sa mga enemy, sa mga tao na hindi po kumikilala sa Diyos na pinaglilingkuran po natin. Meron at meron din po silang mga sinasabi. Kinukutya dito, kinupakutya. Sabi dito, yung response po nitong si Goliath upon seeing David, na isang bata lang. At ano yung kanyang sinabi? Sabi niya dito, anong akala mo sa akin? Napakalaki lang naman talaga na insulto ito sa part po ni Goliath, na talagang kinikilalang ang tawag doon, sikat sa kanya pong mga kapwa, mga Filisteo. At ngayon ay magiging sikat sana siya dahil wala namang nais na lumaban sa kanya sa panig po ng mga Israelita. Pero merong nangahas, 'di ba? Merong isang tao sa katauhan po ni David na isang kabataan, napakaamo ng itsura, hindi siya kawal, 'di ba? Hindi siya nakadamit ng pangkawal, isa siyang shepherd boy, ordinaryong tao. Tapos ito yung kakaharapin ng isang magiting, 'di ba, na mandirigma na si Goliath. Kaya nakita natin na sabi niya dito, napakasakit po ng kanyang binanggit dito po kay David. Sabi niya, aso ba ang lalabanan mo? 'Di ba? Aso ba ang lalabanan mo? Kung maintindihan naman po natin na yung mga aso ay hindi naman sila ganun kalakas. Hindi sinabi ni David na hindi aso, leon nga yung mga pinapatumba ko, 'di ba? Yung oso nga yung mga pinapatumba ko, yung kumbaga parang nagmagalingan, 'di ba, yung response po niya, yung pagmamagaling, marami pong mga ganyang mga tao sa kapanahunan po natin ngayon na sa pagdating po doon po sa mga criticisms, ay iba po yung response po nila, kayabangan, but not David, sabi dito, ano yung dala mo, lalabanan mo at may dala kang aso ba ang lalabanan mo at may dala kang patpat patpat pa talaga, yung description niya dito po sa dala po ni David, at sabi dito, ito pa yung isa sa mga masakit matapos siyang pagwikaan ng pangmamaliit, doon po sa kakayanan po niya. Maintindihan naman natin si Goliath, 'di ba? Kasi isa siya talagang army, magmula pa nung kabataan niya, isa siyang magiting, tapos ito ngayon yung ihaharap mo, 'di ba? Automatically ay 'di ba, kapag may mga tao na mas maliit, or kung hindi mas mababa, 'di ba, sa atin, kapag tayo po ay nasa flesh, talagang mamaliitin mo lang talaga yung taong yun. 'Di ba, na parang sino ka, hindi ka nakapag-aral or whatsoever, sino ka para magsabi ng ganito, 'di ba? Pero kapag tayo po ay nasa Panginoon, hindi po yun itinuro sa atin na magmaliit po tayo, 'di ba? Mangmaliit tayo ng ibang tao, lalong-lalo na ang mga lingkod, 'di ba, ng Panginoon, At ito yung pinakamasakit, sabi dito, at si David ay sinumpa ng Filisteo. At si David ay sinumpa ng Filisteo, saan? Sa pangalan ng kanyang Diyos. Sa pangalan ng kanyang
Diyos. Nakakaano lang, no? Nakaka-amaze lang na yung mga pagans, iba yung command ng Diyos nila kaysa sa command ng Diyos, 'di ba, na si Yahweh. Si Yahweh, punong-puno po siya ng pag-ibig eh. Yung mga pagans, kahit naman po sa kapanahunan po na ito, no, makita lang po natin talaga na even in their utterings ng words, makikita mo yung disgrace sa totoong Diyos, no? Sinumpa ni Goliath, sinumpa ng Filisteo po na ito, si David sa pangalan ng kanyang Diyos. Sa pangalan ng kanyang Diyos. Small letter D, yung binabanggit po dito. No? Binabanggit po dito. Tignan natin. Tignan natin, no? Kasi parang sinasabi po ni Goliath na kasama ko ang Diyos ko, 'di ba, na lalaban sa iyo, 'di ba? Parang sinasabi niya na titirisin lang kita, 'di ba? O hindi ka mananalo, 'di ba? At kung ano-ano pa siguro yung mga binanggit nitong si Goliath dito po kay David. Meron pa, 44, sinabi niya, halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop. Grabe lang talaga yung kung siguro sa literal na yung confrontation, kung mai-encounter po kaya natin yung mga ganitong words sa bibig, 'di ba, ng mga tao, maaring kakilala natin o hindi natin kakilala. Paano po kaya natin ito sasagutin, no? Paano tayo magre-respond, 'di ba? Ano yung response natin, no? Pagdating sa mga ganito pong area ng criticisms. Grabing pagtingin, 'di ba? Sa kababaan na ng kababaan, yung pagtingin po ni Goliath, no, napakababa po ng kanyang pagtingin dito po kay David, no? Ang dami niyang sinabi, no? yung mga siguro yung mga ilan lang sa mga ito ay na-i-record, 'di ba, sa atin, na isulat po sa atin. Pero maaring may mga salita pa na nabanggit itong si Goliath, parang sinasabi niya, in short, wala kang kwentang kalaban. 'Di ba? Wala kang kwentang kalaban. Napakaliit mo, 'di ba? Ang dala mo ay patpat, no? Ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, no? Pero tignan natin as we go on kung ano po yung magiging response nitong si David, no? There is wisdom talaga. Hindi lang siya courageous, 'di ba? Hindi lang siya obedient. Hindi lang siya wise. Hindi lang siya full of wisdom, 'di ba? Itong si David, pero yung composure niya ay talagang nakaka-amaze. 'Di ba, na hindi mo masisindak yung tao na ito sa pamamagitan ng mga ganitong mga negativity, 'di ba, na ipupukol mo sa kanya, no? Maring sa mga binanggit po ni Goliath na ito, mangangatog na sana si David, 'di ba, sa takot, pero hindi ganon, no? Tingnan natin ang kanya pong sagot, no? Sumagot si David, verse 45. Ang sabi niya, ang dala mo'y tabak, sibat, at pantusok, no? Itong mga na ipagbigay alam sa atin, no, na ang fully armored, 'di ba, itong si Goliath, meron siyang tabak na alam mo kapag ikaw ay kawal, binabantayan mo lang talaga yung anong tawag doon, yung mga no, yung ano bang tawag doon, yung hindi naman ngipin, yung 'di ba, yung hinahasa natin, no, yung talim niya, babantayan mo lang talaga yung talim ng tabak mo, 'di ba, para makasiguro ka
na kapag dumating sa punto na ikaw ay masusuong, 'di ba, sa labanan, talagang magagamit mo ng maayos, 'di ba, ang iyong tabak, ang iyong sandata. Kalaki ng sandata nitong si Goliath, 'di ba? So parang nakakatakot lang talaga na harapin siya, no? Tapos may dala pa siyang sibat at pantusok. Sabi dito, no, sibat at pantusok. So itong si David, 'di ba, wala siyang ibang dala, wala siyang tabak, wala siyang sibat, wala siyang pantusok. Iba yung kanya, no? Ngunit, sabi dito, lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel, na iyong hinahamak. Na iyong hinahamak. So makikita natin talaga dito yung puso nitong si David, no? Ano po yung puso ni David? Ano po yung laman ng puso ni David? Ang laman ng puso niya ay si Yahweh. Si Yahweh. At grabe lang talaga yung concern niya pagdating sa pangalan ng Diyos niya. Sa pagdating sa pangalan ng Diyos, 'di ba, ng Israel, no? So sinasabi niya dito kay Goliath, kahit gaano pa ka sophisticated, 'di ba, yung dalang mga sandata, hindi kita lalabanan, 'di ba? Sa kung anong meron ka, lalabanan kita, ang sabi niya dito, sa pangalan ni Yahweh. Yung battle na ito ay sa Panginoon, 'di ba? Yung battle na ito ay sa Lord. Kinukutya mo, 'di ba? Hinahamak mo yung Diyos, 'di ba, na pinaglilingkuran ng Israel. Yung Diyos na kinikilala, yung Diyos na nag-iingat, yung Diyos na bumuo, 'di ba, ng Israel. Yung Diyos na nagbigay, 'di ba, ng buhay, 'di ba, sa Israel. Siya yung lalaban sa iyo, 'di ba? Gagamitin lang niya yung buhay ko laban, 'di ba, sa iyo. Kaya nga sinabi natin kagabi, mga kapatid, na not all battles, 'di ba, kailangan mong patulan. Marami sa mga battles na hinaharap po natin, battles natin pagdating sa ating sarili, 'di ba? Sarili natin yung mga battles na madalas, 'di ba, kinakaharap po natin. Tayo po yung nagiging sanhi kadalasan ng mga battles na meron tayo. Pero si David, binabanggit po niya, yung labanan na ito ay hindi ko laban. Laban ito ng Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya ganun yung confidence niya, 'di ba? Ganun kalaki yung kanyang confidence. Nasa digmaan po na yon, nasa labanan po na yon, si Yahweh, 'di ba, yung kanyang kasama. Paano mo i-declare na si Yahweh yung kasama kung ang ibinabattle mo naman ay yung pag-i-stand mo pagdating sa hindi nais ni Yahweh, 'di ba, para sa iyo. Wala lang 'yon, magiging katulad lang ni Saul, ang isang tao na nakikipaglaban na hindi niya kasama ang Diyos. Bakit? Kasi punong-puno si Saul ng pride. Punong-puno si Saul ng kasalanan, 'di ba? Punong-puno siya ng envy, punong-puno siya ng hatred, punong-puno siya ng jealousy. Wala siyang ibang dinudiyos kung hindi ang kanyang sarili. So titignan natin kung ano ba yung mangyayari sa labanan po na ito. Pero tayo naman ay alam na po natin, 'di ba, yung ending ng kwento po na ito. Pero sa pagkakataon po na ito ay maganda na titignan po natin ang bawat detalye ng pangyayari po na ito. Ano yung description ni David sa Diyos, 'di ba, na meron siya? Sabi dito, ang panlaban ko, 'di ba, lalabanan kita kasaan? Doon sa pangalan ni Yahweh. Napakataas kasi, napakalaki kasi ng pangalan ni Yahweh. 'Di ba, yung name ni Yahweh. Alam mo yung kapag nagbigay ka ng disgrace lang talaga sa pangalan ni Yahweh,
Si Yahweh yung, si Yahweh lang talaga yung, yung kinakalaban mo. Di ba? Yung kinakalaban ng isang tao na nagbibigay ng disgrace, sa pangalan ni Yahweh. Sa anong description niya? Siya ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Walang ibang makapangyarihan, no? Sa Israel, sinasabi ni David, kahit ang armies na ito ng Israel, hindi siya makapangyarihan. Merong isa na mas makapangyarihan kaysa sa iyo, at yun ay ang Diyos ng Israel. Sino po sa atin ang nakikipag-battle na ganito po yung stand na katulad po ni David? No? Grabe yung kanyang grabe. Hindi mo mababanggit ito kung napakaliit ng pagtingin mo, 'di ba, sa Diyos na meron ang Israel, or meron itong si David, no? Yung nga sinasabi ko minsan, kasi yung mga battles po natin, sarili po nating gagagawan. Kaya hindi natin pwedeng i-declare na si Yahweh ang makapangyarihang Diyos, di ba? Siya yung tutulong sa akin, kapatid. And di ba? You are living in disgrace, di ba, sa kanya pong pangalan, no? Pero si David, wala siyang pwedeng i-hide sa Panginoon, no? Alam ng Diyos, di ba, yung kanyang puso. 46, sabi dito, ngayong araw na ito'y ibibigay ka, kahit sa mga statements niya, no? Hindi niya itinataas yung kanyang sarili. Napakadaming mga tao yung nagtataas ng kanila pong mga sarili, but not David, no? But not David. Sabi niya, ngayong araw na ito'y, sino ang magbibigay ng tagumpay? Si Yahweh. Ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Di ba? Napakagandang pagtingin ito sa success, no? Na kahit hindi mo pa nakukuha, na katulad po nitong si David, pero grabe yung kanyang pananampalataya na ang tagumpay po na yon ay pagkakaloob sa kanya ni Yahweh. Si Yahweh po yung magbibigay sa kanya ng success. Maraming nalulunod sa success. Pero itong si David, hindi siya nalunod, 'di ba, sa success. Si Saul nalunod siya sa success na nagresulta sa kanya, 'di ba, ng kanya pong disobedience. No, nagresulta sa kanya ng napakarami pong mga bagay na kanya pong ginawa na hindi po nagbibigay, 'di ba, ng kaluguran sa Diyos, no? Sabi dito, pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. 'Di ba? Matindi rin, no, yung binabanggit nitong si David, at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mabangis na hayop ang mga bangkay, ang mga kawal ng hukbong Filisteo. 'Di ba? Ganun yung gagawin. Ganun yung, grabe, hindi mo pwedeng sabihin ito, kapatid, kung hindi lang talaga matibay ang pundasyon ng iyong pagkakilala sa Diyos. Bakit ganito ka firm yung pagkakilala nitong si David sa Panginoon na ito, na si Yahweh? Bakit? Kasi makikita natin na yung kanyang buhay, 'di ba? Nabubuhay po siya na ayon doon sa nais ng Diyos sa kanya. Wala siyang ibang priority maliban sa Diyos. Kahit ngayong paggawa niya, 'di ba, sa loob ng kanila pong tahanan, nagkakaroon siya ng excellence doon kasi isinasabuhay po niya yung pagkakilala po niya sa Diyos. Dito tayo nag-fail minsan. Kasi marami tayong alam pagdating po sa Panginoon, pero hindi po natin yon isinasabuhay. Kaya wala tayong lakas na tumindig pagdating po sa panig ng Diyos. No, maraming takot, 'di ba, sa atin. Si David, hindi po siya ganon. 'Di ba, kahit it will cost me my life, I will stand for the name of my God. Ganon yung kanyang kasigasigan, no? At sinabi niya, sa gayon, sa gayon malalaman na
matapang ako, 'di ba? Sa ganon, malalaman na alam mo 'yon, magiging sikat ako. Hindi 'yun binanggit ni David. Ang sinabi niya, sa gayon, malalaman ng buong daigdig. Na ano, David? Na may Diyos sa Israel. No? Na may Diyos sa Israel. Kahit maging matagumpay ako, 'di ba? Sa labanan na ito, hindi yung sarili ko yung itataas ko, 'di ba? Si David ganon siya. Magtatagumpay, kung pagtatagumpayin ako ng Diyos sa labanan na ito, 'di ba? Makikilala ng buong daigdig na ano, na may Diyos, capital letter D 'yon, na may Diyos sa Israel. So the battle, tama 'yon, the battle belongs to the Lord, no? Inaano mo, kinukutya mo, 'di ba, yung mga tao ng Diyos, 'di ba? Yung iba takot na manindigan kasi masyadong malalakas, 'di ba, yung puwersa ng mga nangungutya. Pero not David, 'di ba? Not David, no? Alam niya na yung laban po na 'yon ay laban pagdating po sa pangalan ng Diyos, 'di ba, na kanyang pinaglilingkuran. At lalaban ako, sabi nitong si David, upang makilala, 'di ba, na may sa buong daigdig. Sabi niya, hindi lang sa lugar na ito, hindi lang sa Israel. Grabeng pananampalataya 'yun, 'di ba? Siguro sa mga kapanahunan na ito, hindi akalain ni David na yung kwento niya ay maikukwento sa lahat ng sulok at panig ng daigdig. 'Di ba? Ilang taon na yung nakararaan, 'di ba? Pero magbasa hanggang ngayon kahit sa generation natin at sa generations to come. Kahit yung mga bata sa kapanahunan po na ito, binabanggit po ang kwento na ito ni David. Grabing pananampalataya yun, 'di ba, na grabe lang talaga na sa punto po na ito, sinabi ni David na sa buong daigdig. 'Di ba? Hindi pa nga niya alam kung may kung ilang countries. Tayo alam na natin kung madalas may alam na natin, 'di ba, sa pamamagitan ng Google, kung ilang countries ang buong daigdig. Pero grabe lang yung binanggit ni David na ito, Grabeng pagtingin, 'di ba, sa kung ano po yung pwedeng gawin ng Diyos na ito ng Israel. Sa buong daigdig, sabi niya, na may Diyos sa Israel, no? Akala mo walang Diyos ang Israel? Sabi niya kasi itong king na itinayo nasisiraan na ng ulo. 'Di ba? Yung king na ito ay alam mo 'yon, pinapahirapan na, 'di ba, ng kanyang konsensya, 'di ba? Pinapahirapan na ng kanyang kasalanan, pinapahirapan na ng kanyang pride, pinapahirapan na ng dahil po sa kanyang disobedience. Ganyan naman talaga yung tao, 'di ba, na wala na sa kanya ang spirito ni Yahweh. Pansinin mo, 'di ba? Kahit ngingiti-ngiti yan, pero deep inside, maraming pain yan, maraming heartache, maraming fears, 'di ba? Yun po yung madalas na nakikita sa tao, 'di ba, na wala sa kanya ang espiritu ng Diyos. Si Saul ganun siya kasi iniwan na siya nang dahil po sa kanyang disobedience sa Panginoon. Kahit nanatili po siyang hari, 'di ba? Nanatili pa rin po siyang hari kahit umalis na sa kanyang espiritu po ng Panginoon, pero makita po natin na pinahirapan po siya, 'di ba, ng masamang espiritu. Wala na sa kanya yung joy, 'di ba? Wala na sa kanya yung peace. Yan yung madalas na regalo po sa atin ng Panginoon, sa atin pong obedience sa kanya. May kapayapaan, may kapanatagan, 'di ba? May kagalakan, 'di ba, sa buhay po natin. Kahit in the midst of chaos, 'di ba? In the midst na hindi po maayos ang kapaligiran, meron po tayong kapanatagan sa Panginoon. Sabi dito, ano pa, David, ang masasabi mo? At makikita ng lahat ng narito na
pagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Grabe lang, no? Bata pa itong si David. Pero there is something in this David na wala kay Saul, na wala sa kahit sino man, kahit sa kanyang kapatid na si Eliab, o kahit na sino man, na meron, sa lugar na yon, sa kapanahunan po na ito. Grabing pananampalataya yon. Diba? Grabe lang talaga yung kanyang pananampalataya at pagkilala sa Diyos na ito. Sabi dito, nagpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David. Grabe, no? Sa lugar ng labanan. Sa lugar ng labanan, no? Sabi dito, dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Sa atin na nagbabasa at nag-aral na sa salita ng Panginoon, napag-aralan natin na itong tirador is also a weapon sa mga Israelita. Diba? May nasa tribe ni Benjamin, diba? Kita po natin na may mga bihasa na kahit yung kahit yung hibla ng buhok, 'di ba, ay kaya po nilang tamaan. So hindi ito bago na weapon, 'di ba, sa kanila. Ito lang yung meron kay David. Itong tirador niya, 'di ba? Ito kasi napakahirap naman magkaroon ng tabak sa kapanahunan na 'yon. Si Saul lang at saka itong si Jonathan, 'di ba, yung meron. At kung meron man sila na other kinds, 'di ba, ng mga kalasag or mga sibat, na pag-aralan po natin ay pinapahasa pa nila ito, 'di ba, sa mga Filisteo, kung ano man yung mga gamit po nila sa agriculture or yung sa kanilang pagsasaka, Pero makita po natin dito na ito lang yung meron kay David, no? Tirador at saka yung bato, 'di ba, na kanyang pinulot. So para sa isang ordinaryong isang ordinaryong mandirigma, no? This is also a weapon, This is also a weapon. Yun po yung available, yun po yung meron itong si David, no? Nakita natin kagabi na trinay ni Saul na ibigay, 'di ba, yung kanyang weapon. Pero hindi niya yun just imagine na lang ang tangkad-tangkad nitong si Saul, tapos isusuot mo dito kay David yung na maliit, na hindi kasing katangkad nitong si Saul. Automatically hindi mag-fit yon, 'di ba, sa kanya. Alam mo, nakita ko po dito, mga kapatid, meron tayong kalasag, meron tayong weapon individually that will fit lang sa atin, no? Magfi-fit lang talaga sa atin, no? Yung nagwo-work dito kay Saul, nag-work sa kanya yung kanyang sibat, yung kanyang mga kalasag, it may not work for David, 'di ba? Kasi magkaiba naman sila, 'di ba? Sa size na lang, sa tangkad na lang, magkaiba po sila. At kung ano yung meron, kaya nga sabi ng Lord kay Moses, 'di ba? Ano yung nasa kamay mo? Tungkod po, sabi niya. So yun po yung madalas na ginagamit po ng Lord as our weapon. Kung ano yung meron sa atin, kung ano yung lagi po nating ginagamit, kung ano yung that will fit lang talaga for us. Kaya nga binanggit natin kagabi na do not try to be somebody when you're not. Kasi meron tayong uniqueness, merong uniqueness ang bawat isa, 'di ba, sa atin. Sasabi dito, nakita natin na dumukot siya ng bato sa kanyang supot at tinirador niya si Goliath. Tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato
roon. Bumaon ang bato roon. Isang struck lang, 'di ba? Ang ginawa po nitong si David dito po kay Goliath, no? So, grabe lang talaga yung hindi mo naman kaagad-agad ma-perfect, 'di ba, yung ganitong weapon kapag hindi mo ito madalas na ginagamit. Siguro sa kanyang pagpapastol ay talagang talagang nagsasanay siya. 'Di ba? 'Di ba ganyan sa bukid? I don't know kung na-experience po ninyo 'yon, 'di ba, na nakikita ko po ito sa amin, yung mga bata na may mga tirador din, no? Sa kahit saan talagang pinagpapraktisan po nila, 'di ba, tatama sa mga dahon, sa mga ibon, 'di ba? Sa lata, 'di ba? So maaring ganun po yung din, no, yung buhay po nitong si David habang nagpapastol po siya, 'di ba, ng mga tupa, maaring ginagawa din po niya, no, yung kanya pong pag-iensayo pagdating po sa pagtama. Pero one thing na makikita lang po talaga natin dito, dinirect ng Lord, 'di ba, yung shot niya mismo sa noo po nitong si Goliath, no? At sabi dito, tinamaan ito sa noo at bumaon ang bato roon. Si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Sabi dito, si Goliath ay pasubsob na bumagsak sa lupa. Yung struck na yon, 'di ba? Ito po yung nagpasubsob dito po kay Goliath. Ito yung nagpabagsak dito po kay Goliath. Kung very fresh pa yung ating kaisipan, meron ding tagpo na kung saan meron ding sumubsob, 'di ba? At bumagsak sa harapan po ng Diyos, 'di ba, ng Israel. 'Di ba? Yung naalala po natin sino 'yon? Si Dagon, 'di ba? Si Dagon. Nakita natin na ito yung dinodiyos nitong si Goliath, no? Ito yung kanilang dinodiyos, si Dagon, no? At makikita po natin kahit po siya, hindi po siya nakastand. Kasi nga, wala naman siyang buhay. So, kung ano yung mangyayari dito sa mga ng Diyos or sa dinodiyos po ng mga Filistyo na ito, nakasama po itong si Goliath, nakita po natin na sa battle, pag ang Lord po yung kumilos, ganun din po yung maggagawin niya sa mga tao, 'di ba, na nais, 'di ba, na lumaban sa kanya pong pangalan. Susubsub sila at babagsak. 'Di ba? Kahit ano pa yung kanilang sabihin, kapag ang Lord yung nasa atin, kapag ang Lord yung talagang tinatayuan po natin, 'di ba, sa atin pong paglilingkod. Wala lang talagang pwedeng gawin, 'di ba? Ang kahit na sino man, kahit si Goliath man 'yan, 'di ba? Kahit malaki man siya, kilala, 'di ba, mandirigma, 'di ba? Wala siyang kalaban-laban sa makapangyarihang Diyos, 'di ba, ng Israel. So tignan natin 15, natalo nga ni David si Goliath at natalo nga ni David si Goliath sa pamamagitan ng alin? Ng tirador at bato. Ng tirador at bato. Yun po yung nangkatalo sa kanya. Napatay niya ito kahit wala siyang tabak. So, sa battle, hindi naman kailangang hindi kailangang ang pagkapanalo ay sa pamamagitan lang ng tabak, no? Nakita natin na ang success po nitong si David ay galing sa Panginoon, no? Patakbong lumapit si David, sabi ito, tumayo sa likod ni Goliath, hinugot ang tabak ni Goliath mula sa suksukan nito at pinugutan ng ulo. Sinong pumatay kay Goliath? 'Di ba? Sino yung nagtanggal sa kanyang sino yung ginamit ni ginamit ni David na kasangkapan upang pugutan
'di ba yung kasi bumagsak siya, no? Bumagsak siya, ang tumuloy, 'di ba, sa kanyang buhay, yung pagpugot sa kanya ay mismong sarili po niyang sandata. Kaya nga hindi tayo nagwo-worry din. Nasa kahit na namang sinasabi sa atin, yung kahit na gaano man ka-powerful yung mga sandata po nila na ibinabato po sa atin, 'di ba? Madalas bumabalik po 'yun sa kanila at ito po yung sumisira sa mga tao, 'di ba, na nais magpabagsak, 'di ba, sa kahit na sino mang lingkod, 'di ba, ng Panginoon. Basta siguraduhin lang natin na nakastand tayo sa panig po ng Panginoon para walang hindi tatalab, 'di ba, yung kahit na anumang sumpa, 'di ba? Kahit na anumang sandata, 'di ba? Kahit na anumang weapon ng kaaway laban, 'di ba, sa atin. Kasi ang Diyos po yung magko-cover sa atin. Katulad ng ginawa po niya dito po kay David, no? Mismong sandata niya ang pumatay sa kanya, 'di ba? Mismong sandata niya yung talagang tumapos, 'di ba, sa kanyang buhay. Bumalik sa kanya yung dapat na gagamitin niya laban dito po kay David. Sa kanya po bumalik, 'di ba? Siya po yung nalagutan ng hininga ng dahil po sa kanyang sandata. Kaya secured po tayo lang talaga sa Panginoon. We will not worry about anything, kahit anumang grabing pag-atake, 'di ba? Kahit anumang grabing mga ipinupukol, 'di ba, sa atin. Kapag tayo po ay nasa Panginoon, we don't need to be worried, 'di ba? Kasi mismong yung mga sandata na ginagamit po nila o pinaplano nila laban po sa atin, yun din po yung magpapabagsak, 'di ba, sa kanila. Pero kapag tayo po ay may ginagawa, 'di ba, na hindi po mabuti, hindi natin pwedeng sabihin, 'di ba, sa Panginoon. Hindi lang talaga tayo ipagtatanggol din ng Panginoon. Alam mo ang magiging resulta nun, tayo yung magtatanggol sa ating sarili at tayo yung mapapagod hanggang sa ating destruction. Nakatulad po nitong si Saul, no? So magkaiba lang talaga sila, 'di ba, ng buhay. Sabi dito, nang makita ng mga Filisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Hindi na nasunod yung binanggit ni Goliath, 'di ba? Na sinabi niya, kapag matalo nyo kami ay magiging under ninyo, kami ay magsasubmit sa inyo, 'di ba? Makikita lang talaga natin na ang mga kaaway, ang meron lang talaga sa kanila ay lie, 'di ba? Deception, deceit, 'di ba? Ayaw nilang maglingkod, 'di ba, sa mga Israelita. Yun yung usapan 'Di ba? Yun yung usapan. 40 days nga na naririnig 'yun, 'di ba, ng mga Israelita. 40 days din 'yun na naririnig ng mga Filisteo. Pero nung nagkaroon na ng pagkapanalo, ayaw na nilang tumupad. Parang parang ganun yung nangyayari, 'di ba, sa ngayon, 'di ba? Hindi mo talaga pwedeng maasahan ng mga kaaway. Hindi mo lang talaga maasahan yung mga tao po na ito, walang ibang ninais kung hindi yung destruction ng mga lingkod, 'di ba, ng Panginoon. Nagtakbuhan sila. Sabi dito, no, nagtakbuhan sila. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Juda at hinabol nila ang mga Filisteo hanggang sa Gat, sa may pagpasok ng Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Filisteo mula sa Sarim hanggang sa Gad at Ekron. Paano nangyari ito? Kasi merong isang tao na nag-stand, 'di ba, sa pangalan ng Panginoon. Kung walang David, kung hindi nag-obey si David sa father niya na si Jesse, 'di ba? Yung ganitong napakagandang pagkakataon na platform for God to be glorified, ay hindi mangyayari. Di ba? Kaya sa ministry, whatever yung ipapagawa sa iyo ng Panginoon, yes Lord lang palagi. 'Di ba? Mag-obey lang palagi kasi you don't know kung anong
anong sitwasyon, 'di ba? Ang pwedeng gawin ng Diyos through your and through my obedience. Nag-obey na, simple lang yung obedience ni David. 'Di ba? Sabi ng ama niya, dalhin mo ito sa mga kapatid mo. At maagang maaga pa, bumangon na siya. At ito po yung kanyang kinaharap na bigyan ng glory ang pangalan ng Panginoon. No? Nagkaroon ng tagumpay, di ba, ang Israel. At nang magbalik ang mga Israelita, buhat sa paghabol sa mga Filisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang magustuhan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya sa kanyang tolda ang mga sandata nito. No? Anong gagawin ni David sa mga sandata? Nakikita natin yan as we go on. Nakita ni Saul nang sinusugod ni David si Goliath. No, just imagine na lang, nakita ni Eliab, di ba, nakita ng mga kawal. Grabe lang, talagang siguro yun yung heartbreaking, yung tagpo po na yun. Kasi, hindi mo alam kung ano yung pwedeng mangyari Di ba? Manalo ba si David o matalo ba itong si David? Paano pag natalo sila, di ba? Maglilingkod na sila sa mga Filisteo, anong klaseng kahihiyan yun? Siguro lalong masisira yung ulo nitong si Saul sa tagpo po na iyon, no? Sabi dito, itinanong niya sa pinuno ng kanyang hukbo, Abner, kaninong anak ang batang iyon? No? There is something in this statement na parang medyo mahirap isipin. Kasi si David hindi mo kilala, Saul. Hindi mo talaga kilala, tumutugtog yan sa harapan mo mismo. At bago siya kinuha, binanggit naman sa'yo kung saan siya galing. 'Di ba? Binanggit naman sa'yo kung sino siya. Tapos hindi lang 'yun. Tagadala mo siya ng sandata tapos hindi mo siya kilala. Bakit nagkaganon? Bakit kailangang tanungin ulit nitong si Saul kung sino yung batang iyon? Para sa inyo, bakit? Anong nangyari? Yun po yung mapapag-aralan natin sa Lunes. Sabi ni Abner, hindi ko po alam kamahalan. Sagot ni Abner. So, isa rin itong si Abner, no? Hindi niya alam kung kaninong anak itong si David, no? Parang there is really something in this in this statement. Kung gayon, ipagtanong mo kung sino ang kanyang ama, utos ng hari. Nang magbalik si David, sinalubong siya ni Abner at sinamahan sa hari. Dala pa rin ang ulo ni Goliath. Ano kayang itsura ng ulo ni Goliath, no? At tinanong nga ni Saul, kanino kang anak, binata? Sumagot si David, anak po ako ni Jesse na taga Bethlehem. Anak po ako ni Jesse, di ba, na taga Bethlehem. Posible namang hindi niya maalala or hindi niya kilala, 'di ba, itong si David. So maraming factor, 'di ba, yung maaring nakakontribute sa tanong po na ito, pero we will leave it that for Monday, no. So to po mga kapatid, at ita-type ko na lang po yung atin pong question.